Hello, magandang tanghali, gabi at umaga sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor dito sa Pilipinas at kahit sa parte ng mundo, mga ating mga kasamang OFW at mga pasaway na Pilipino. Mga pasaway. Oh, so how are you? Happy what day today? Friday. TGIF. Oh, there's si Mrs. TGIF. Masaya na naman siya. Mrs. TGIF. Araw mo na naman ngayon. So, lumipas na naman ng isang linggo. No? Week 69 ng ano tawag ko doon? Matikas Challenge. Malapit na ako matapos. 69, favorite number. So, okay lang. Kapasok na yung no? Lapit na. Siguro, pwede nang bumili ng bigas. Mahal pa rin ang bigas eh. Wala, hindi na aabot ng 20 ng kilo. Tingin nyo ba, abot ng 20? Nandito ako ngayon sa SM. Bumaba kami sa aming kuweba, lungga, mula sa bulubundukin ng anong tawag? Bakit ako parang hilo nangambukla ko. Okay. So, galing kami sa farm na nagkatuwaan, manood na sine kasi panonoorin namin maaga, 11:40. Late kami. So, we decided to watch yung late kami ng 18 minutes. So, we decided na yung Tagalog na lang. Belator. No? Yuck. Wak. Sino ba yun? Sino yun? Oh, gusto ni Missy. Galit sa akin. Galit sa akin, no? Oh, ikaw ang nag-iya eh. Hindi naman ako. Dahil mami niya may gusto. So, nandito kami ngayon sa sa Kuya J. Kain muna. Kung kain muna kami. Thank you tapos napag-usapan kasi namin yung palabas kagabi sa TV. Yung balita na silaw ako. Yung palabas sa TV na yung update nila yung PNP nag-update tungkol sa droga, no? Yung biggest hole in the Philippines na minagshot yung driver na tinatago nila yung pangalan at saka yung muka. Kaya delikado yung driver na yun, baka mamatay na yung driver na yun. Baka biglang mawala yun. Tapos na may pinag-uusapan ng mga ibang vlogger. Ang comment ko lang doon, idadagdag ko sa mga nadinig nyo na number 1, ang PNP, kung napanood nyo yung video, no? Pinapakita ng PNP yung kakulangan sa protocol ng pagkandak ng checkpoint, no? Hindi tama na pagka pumara ka tapos nun lalakpas yung nasa likod, lalakpas yung sumusunod na sasakyan na sinasabi nila na yung sumunod na sasakyan yun yung inabandona na sasakyan, na kasi what's the point? PNP, what's the point? PNP, nakakaya kayo no, sorry, gusto ko lang makorek. Kasi sayang yung binabayad ng tao sa taxes, sayang kinakaltas sa taxes namin para ipambayad sa inyo if you're doing it wrong, no? Pagka nagpara ka, kasi may checkpoint ka, nagpara ka doon sa lead vehicle, dapat yung susunod na vehicle, may nagka-traffic, tigil.
Yun yung protocol. Para walang lalakpas. Bakit magpapara kayo tapos nun may lalakpas? Anong klaseng checkpoint yun? Konsunadahan. Kung kinonsunadan nyo yung isa, tapos merong loko-loko doon sa sumunod na tatlo, di baril na pala yung tatlong sasakyan, o paano? Lumakpas sila. So, maling-mali yung pinapakita ng PNP na CCTV footage kasi pinapakita lang noon yung kapalpakan nung paggawa ng checkpoint. Dapat nga hindi pa na-promote na, sorry pero dapat hindi na-promote ng spot promotion yung kapitan na nag-conduct ng checkpoint because it shows palpak yung pag-conduct ng checkpoint. Sorry, sorry kapitan, pero major ka na ngayon, pero sorry. Kasi palpak talaga Pinara ninyo, tapos nun, tumabi yung poton, pero nag-overtake na yung ibang sasakyan. Paano nga kung kriminal yon? Okay. Point number 1. Point number 2, ang ano doon, pinipilit kasi pa ng PNP, ito, ano ko lang baka mali ako, pero sa tingin ko, hinahabol ng PNP yung kwento ng mga netizen. Yung kwento na yung ano yan, yung peke, yung pagkakahuli. You see what I mean? Na nasaan yung lead scout, yung lead vehicle na kasamang mga security, nasaan yung sumusunod na backup vehicle. So ngayon, you're trying to I'll use the term condition, the minds of the Filipino people na sang-ayon do sa CCTV footage, merong kasunod na vehicle, yung dalawa na isang puti, isang itim. Tapos nun, pinapakita nyo later on may inabandona. And using that plate number, yung plate number from the CCTV footage, in-enlarge ninyo, na-trace ninyo na isa na-recover sa Pampanga, isa somewhere in Batangas, magkahiwalay, isa sa sementeryo, parking lot, yung Ford Explorer, yun yung puti na may sunroof, tapos yung isa is yung Land Cruiser na kulay itim. Ang punto, kasi ang inaano nyo, pinipilit nyong mag-stick dun sa senaryo na sinasabi ng mga tao na yung sindikato gagamit ng security kasi ang laki na investment niya na inilabas niya, pinasok niya yung in transit yung droga worth 13 billion. Initially, yun yung kwento nyo. Pero eventually, nung kinwestiyon yung capacity ng photon, binaba ninyo ng 9 point something billion. 1.4 tons na lang. Okay? To fit yung photon. So, hinabol nyo yun. Granting na yun talaga yung capacity, ang pangit ngayon, hinahabol nyo, dapat may backup vehicle. Kaya, nahuli nyo na yung backup vehicle. Inabandona yung yate, yung unang yung binira, naabandona yung yate, tapos noon, nahuli nyo na yung naabandonang sasakyan. Pero, question, point number 2, nasaan na yung tao? Nasaan yung tao? Binasahan ninyo na Miranda rights yung yung dalawang sasakyan? At saka yung yung yate? You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. You have the right to an attorney. If you can afford one, the government will provide you one. Hindi makasalita yung sasakyan, naka-abandon na nga Question, nasaan yung tao? Nag-press conference kayo, PNP, nasaan yung may-ari man lang nung yung tao na matitrace yung plate number, dalawang plate number sa isang sasakyan. Yung nakakabit na ipinampalit. At saka yung nakitang plate number na dati nakakabit na
Yun yung visible sa CCTV footage. Third point. So walang tao. Hanggang ngayon walang tao. Mag-present kayo ng dalawang sasakyan na inabandona, nag-present kayo ng yate na naabandona, pero hindi kayo nagpresenta ng tao. It's so easy to trace yung kung saan registered yung sasakyan. May plate number kayo eh. Coordination lang sa LTO, boom. Ayan na, may pangalan na in-invite nyo for questioning. And then, kung droga yan, pinag-uusapan. Hindi biro-birong krimen. Tapos nun, na-present nyo na sa public. Pine-present nyo as evidence yung dalawang sasakyan. Ba't hindi nyo kayang i-present ngayon yung tao na konektado dun sa sasakyan? Eh, yun ang mas mahalaga. Kaya nga, ang joke ko dyan binasahin nyo ba na Miranda rights yung yung dalawang sasakyan na nahuli nyo? Tipin nyo ang comment pa ninyo, nahuli yung dalawang sasakyan. Nakakainis. Third point. Kung ang intensyon ay magpalit ng plaka, itong pinaka nakakainis doon sa kwento ninyo, PNP. Sorry pero alam ko maraming PNP kung sasang-ayon Kung magpapalit ka ng plaka, ano intensyon mo? Di ba hindi makita para maitago mo? Sino namang gago mag-iiwan nung pinagpalitan na plaka doon mismo sa loob pa ng sasakyan? Para bang, oy, magbigay ako ng clue. Oo, para makita. Ito yung plaka, iiwanan ko tinanggal ko. So, iiwanan ko itong sasakyan na to, tinanggal ko yung plaka, ilalagay ko ngayon itong panibagong, yung dating plaka, doon sa loob din ng kotse. Tapos, aabondonahin ko. Ano ba naman, binitbit ko na lang sana. Ako yung magdadrive niyan, binitbit ko. Sira. Kung pinalalabas nilang backup yung dalawang sasakyan na yan, it should have at least mga tigatlo at minimum Tagalawa. Hindi, tigatlo. Kung maglalagay ka ng backup, tigatlo. So, 6 na tao. Minimum 6 na tao. Ano ba? Na isa walang nag-isip, panay bobo yun. Ang bababa ng IQ. Ay, nako. Anong klaseng sindikato meron tayo, At hindi, bakit namamayagpagpay? Kung bobo yung sindikato ng ganyan, mas bobo yung ating mga kapulisan. Question mark. Oo nga Kasi tanga-tanga ng sindikato, iniwan yung plaka. Kaya mga pinalitan gago. Kaya mga pinalitan para hindi makita. Kasi yung plaka kinakailangan pare. Bro, kinakailangan natin palitan pare. Yung plaka. Bakit? May CCTV Hanahanap na tayo ngayon. Matitrace tayo kasi nasa likod tayo ng photon O sige. Tapos sumibat tayo. Diba? Tapos ayun. Iniwan yung plaka. Na yun ang ginagamit ngayon ng PNP na rason kaya nila na-trace, ensure sila na yun yung sasakyan kasi may araw-araw sila nandun yung plaka sa loob ng sasakyan ng Explorer at saka ng how stupid can that be? That's why kita nyo yung narrative palugi ng palugi palugi ng palugi. Kaya suggestion ko sa PNP wag nyo nang habulin yung yung kwento. Wag nyo nang habulin. Buta na buta talaga. Kaya tumahimik na lang. Kasi nalululun yung organization sa hindi maganda. Pangit Lumalabas ngayon, buong organization, tanga. Nagagalit kami sa ganun. Hindi naman, marami akong kilala sa PNP, hindi naman ganun ang PNP. Napapastos yung institusyon. BBM, DILG, and yung leadership ng PNP, nabababoy yung institusyon. Huwag niyong babuyin. Putragis kayo, nabababoy. Di tama. Pangapat na point. Pangapat. And serious. Pinapalabas ninyo doon sa CCTV footage na yun yung backup na sasakyan. Kung yun ang backup na sasakyan at alam nila na ang daladalang droga
nung photon mahigit 1 tonelada, bilyon ang halaga. Ayon sa gobyerno natin, 9.3 billion, 9.8 billion, no? 9 point something billion. Di ba, sentido common, may dalawa kang sasakyan na pack up, pinabayaan ninyo yung driver, 6 kayo at the very minimum. 6. Sindikato kayo. Di baril kayo sigurado. Hindi kayo magbaback up. Meron kayong dalang pistol, sidearm, may dala pa kayong mahaba. No? O submachine gun. Bawat isa sa inyo. Kaya ang sinasabi ko, ang minimum na sakay ng isang vehicle, 3. At the very least, may makakaupak na 2 sa bawat sasakyan. So 4. Bilangin ninyo yung police do sa checkpoint. Yung visible doon, 3. So nakikita ko, 3. So kayang-kayang niratrat nila yung checkpoint. Niratrat nila para naka-speed away yung photon. Ang pwede nga ginawa, may nag-overtake. Yung nag-overtake yung puti, pumarada siya sa harap ng sabay baba, sabay niratrat yung police unsuspectingly na chinecheck yung photon. Hagip mo na yung 2 pang police na papunta do sa photon. Because nobody was checking and because they were violating the protocols. Nakasukpit yung baril na ganun, etc., etc. So, they're not ready. They're so exposed, no? Lahat sila exposed. Walang nakakover man lang. So, hindi natin alam kung ano yung Basta ang punto ko, kahit nga alanganin yung number ng sindikato, the mere fact na nasa utak ninyo, magagalit si bossing, si drug lord. Uuwi tayo na, sir, nakuha ng checkpoint yung mga epektos. Kinuha nila. Bossing, napanood yun na si BBM tsaka si DILG. Ayun, nandun yung epektos, dinagdagan pa. 13 billion daw. So, there should have been a bar fight. Kung sinusundan kung totoo yung pinapalabas ng PNP na dapat merong nandun yung 2 sasakyan na sumusunod. Okay. Reaction. Tapos yung 4 na punto. Reaction. Ang tingin ko, ginamit nila yung CCTV footage para palitawin talaga na yung sasakyan yun talaga. Kumbaga kinapikat nila. Inoperatan nila kung saan man yung sasakyan na yon nakasunod nung photon. No? Kuha nyo? Inoperatan nila. Kasi kitang-kita nila yung plate number tsaka yung type ng 2 sasakyan na yon nakasunod ng photon. So, inoperatan nila. Tapos, kinuha yung plaka. Tapos naghanap sila ng ibang sasakyan of the same type pero ibang plate number at nilagay nila sa loob yung plaka at inabandona. So parang sorry pero parang sa akin madumi isip ko parang gawa-gawa lang na yung 2 sasakyan na yon na inabandona ay bakit mo i-abandona? Tartado talagang. Bakit mo i-abandona? Kasi matetrace nga yung sasakyan. Ba't mo pinalitan pa ng ibang plate number? Di na-trace din yung ibang plate number. Kasi iwanan mo yung plate number dun sa loob. Yun yung pinakakagaguhan talaga So, yun yung ko. Okay? So, in summary, number 1, violation ng protocol in conducting checkpoints. Number 2, yung pagpalit ng plaka. Bakit magpapalit ng plaka ng sasakyan tapos iiwanan yung yung plaka na pinalitan dun sa loob ng sasakyan? Parang tuloy sinasabi na, iwanan namin itong plaka na to para merong clue yung mga pulis. Number 3, yung
footage nga pinapakita na sinusundan nila yung yung kwento ng mga vlogger. Even me, no, yung kwento ko na kung ako yung sindikato, definitely meron akong lead scout, meron akong trailblazer na magtatawag na all is clear 10 kilometers away. Nakamotor yon, and then may lead vehicle, lead na sasakyan na siya, to make sure na walang nakapasok in between na sudden checkpoint, and then yung photon, and then meron pang dalawang sasakyan. Yun yung sa akin. Pero in this case, pinapakita nila dalawa lang. Yun nga, isa pang question mark eh. Dalawa lang. 9 billion. Kahit nga 1 billion lang eh, ganun pa rin ang gagamitin ko security. Ganun karami. Bakit? Magkano lang sweldo ng tao? Hindi ka nga, kahit gumastos ka ng 10 million eh, ang pinag-usapan billion. Napakatanga naman ng mga drug lord. Pero, we are in deep shit. Kasi, kung tanga yung drug lord, mamamayagpag pa rin sila kasi ang lumalabas, mas tanga yung gobyerno natin. Sorry Sorry, pero yun talaga. And then, there should have been an encounter kung ipipilit yung kwento na merong backup. Kasi kung titignan mo, unsuspecting yung PNP do sa checkpoint na yon, improperly done, tapos biglang dapat yun, ba't mo iiwanan, backup ka, iiwanan mo yung photon, pin-lockdown lang siya. E di sana habang nagkakakwentuhan sila, yung puti, kumabante, nag-overtake, and then pumaradang sa harap ng photon, and then pagbukas, niratrat na yung PNP. Sabay alis sila. And then merong rear security, alis na yung photon, kahit saan sila pwedeng dumaan. Wala namang katawag. And then i-channel nila ng granada yung kampo. Anyway. So, that's the And lastly nga, yung pagpalit ng plaka. If the intent is wag mong matrace, kaya ka nagpalit ng plaka and then i-abandon na mo, ba't mo iiwanan yung dating plaka dun sa loob na sasakyan? So, basically, there was no lahat to ginawa-gawa lang talaga. Sa tingin ko, pwedeng mali ako, pero sa tingin ko, ginawa-gawa lang to, niloloko lang tayo. Sa inyo, maniwala kayo, gusto nyo maniwala. Pero sa tingin ko, para lang madagdagan at maging consistent dun sa kwento ng narrative nila, dinagdag, mini-merge ngayon sa kwento ng mga netizens para consistent. They come up with this whole frame of na picture ng nangyayari. Pero up to now, hindi na-apprehend yung drug lord. Hindi na-apprehend yung mga security, yung backup nung photon. Panay sasakyan ang na-apprehend. Panay, yate, 2 sasakyan at isang driver lang na tinatago nila yung pangalan, tinatago nila, bine-blur nila yung mukha. And then, paano na? And that person, according to our laws, is still innocent until proven guilty. Tama? Hindi tayo nasa, dictatorship na pagka sinabi, guilty ka. That person, that driver, is still innocent. And he has his day in court. He should be given, he should have a lawyer. He should undergo trial. Bakit hindi siya pa-interview sa media para malaman yung side niya? Up to now, wala yung side niya. No? So, wala kayong, makain na yung mga kasama ko. Maraming salamat sa inyo. Okay. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy Friday. Happy weekend. Bye-bye.